Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Samson. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon Province. Nakatira sa Bukirin ang binatang si Samson, kasama ang lolo nitong si Kulas. Pagtatanim ng gulay ang pangunahing hanap buhay na matanda. Katuwang nito sa Bukirin ang binata. Si Samson ang nangangasiwa sa pag-aani ng gulay, lalo na kung mga pananim na kagaya ng sayote at kalabasa ang pipitasin. Malalaking kaing ang pinaglalagyan ng mga ito, kaya nahihirapan ang matanda sa pagbubuhat, paakyat sa mismong kalsada. Mula roon, dadalhin naman nila ito sa pamilihan, sakay ng karo na hila ng kalabaw. Pangkaraniwan na kay Samson ang ganito kabigat na gawain. Bata pa lang, araw-araw na itong nag-aakyat panaog sa tanimang nasa bandang ibaba ng burol, kung saan nakatayo ang tahanan. Minsan nakikipagkarera pa ito paakyat sa kaibigang si Kulop. Magkatabi lamang ang taniman, kaya sa tuwing matatapos magtrabaho ay nananatili ang binata sa tahanan ni Samson upang makipagkwentuhan hanggang sa sumapit ang gabi. Madalas nakikisali sa kwentuhan si Tatang Kulas, at ang palaging ibinibida ay ang alamat ng bayan. Alam niyo ba mga bata, ang bayang ito ay mayaman sa alamat at mga kwentong kababalaghan. Lolo, alam na po namin halos lahat ng kwento niyo eh. Ano po ba yung hindi pa namin nadidinig eh? Ang tungkol sa tagapagbantay ng kabundukan. Alam niyo ba na may isang nilalang na nagbabantay rito? Ngayon lang po namin nadinig yan, Lolo ah. Sige nga po, ikwento ninyo. Kaso, baka gabihin ka na, Kulob ha? Hindi ka naman kaya pagalitan ng tatay mo? Hindi po yan. Siguradong tulog na din po yun pag uwi ko eh. Sige na po, Lolo. Ikwento nyo na po. Siya, sige. Pero parang masarap makipagkwentuhan kung may umuusok na kape sa harapan ano? At ilang pirasong inihaw na kamoteng kahoy. Samson, magpaningas ka nga ng baga at bumunot ng 2 puno ng kamoteng kahoy para naman may dinadampot tayo habang nagkwekwentuhan. Sige po, Lolo. Sandali lang ha. Dali-daling kumuha ng uling si Samson. Sinindihan. Nang magningas na ito ay dali-daling tumakbo ang binata papunta sa likod bahay upang bumunot ng kamoteng kahoy. Ayan na po, Lolo ha. Inaantay ko na lang po na kumulo yung tubig. Magtitimpla na ako ng kape. Sige. Sandali lang ha. Habang naghihintay tayong maluto yung inihaw na kamote, bakit hindi muna kayo magsindi ng sulo? O hindi kaya magsiga ng mga bunot ng nyog para walang lamok? Ako na pong bahala doon, Lolo. Maupo na lang po kayo dyan. Matapos magpausok at mag-ihaw ng kamoteng kahoy, nagsipag-upuan na ang 2 binata sa harapan ni Tatang Kulas. Naaalala ko pa noong mga bata pa kayo. Wala pa ding pinagbago. Sa tuwing magkukwento ako, nanlalaki ang mga mata nyo. Nakakatuwa po kasi yung mga kwento nyo, Lolo eh. Kahit ilang beses ko nang narinig, hindi nakakasawa. Oo nga, Lo. Aminin ko, hinahanap-hanap ko yung mga panahong wala kaming iniintindi
kundi maglaro lang, mag-aral, kumain at matulog. Kaso, hindi na namin yun pwedeng balikan eh. Kaya naman kahit sa kwento mo na lang, magkaroon kami ng pagkakataon maging bata ulit. Ganun ba? O siya, makinig kayong mabuti ha. Dahil ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay hindi nyo pa nadidinig. Ito ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Jonas. Si Tatang Jonas? Yung naglilinis sa may merkado? Ano pong meron sa kanya? Tahimik lang si Jonas. Hindi masyadong nakikihalubilo. Kaya naman naisip ng mga tao na may problema ito sa pag-iisip. Pero likas na talaga sa kanya ang ganon. Alam niyo ba kung bakit? Oo nga ho, Lolo, no? Napapansin ko nga din po eh. Bakit po kaya? Dahil si Jonas, may kakayanang makakita ng mga nilalang. Bukod pa dito, nabiyayaan siya ng espesyal na katangian na makita ang mangyayari sa isang tao sa hinaharap. Kung naaalala nyo ang sakuna sa bandang ibaba ng merkado, yung nagsalpukang truck na may kargang tubo, nakita ni Jonas yung pangyayari. Bago pa man ito maganap, binalaan niya yung nagmamaneho ng isa sa mga truck, pero hindi pinansin. At simula noon, binansagan si Jonas ng mga tao na may dilang demonyo. Kaya minabuti na lang nito na wag nang makipag-usap sa iba, maliban na lang sa mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Hindi po ba? Malapit kayo ni Tatang Jonas? Madalas ko kayo nakikitang nag-uusap eh. Oh, Samson, magkaibigan kami ni Jonas. Kaya ko nalaman ang sikreto ng taong yon. Sikreto? Ano naman pong sikreto yun, Manong? May mga kaibigang engkanto sa gubat si Jonas. At isa sa mga ito, ang sinasabi nilang tagapagbantay ng kabundukan. Wala pang nakakakita nito, maliban sa kanya. At minsan nang nakwento sa akin ang pakikipagharap sa nilalang. Ano naman pong itsura ng nilalang na yun, Lolo? Malaking nilalang. Mukhang malaking puno kung titignan. Pero lahat ng ugat nito, ginagamit niya sa paggalaw. At hindi lang yon, ginagamit din niya ito sa pagpatay sa mga taong lalapastangan sa bundok. Hindi naman napigilan ni Kulob ang pagtawa nang madinig ang deskripsyon ng matanda sa nilalang. Meron bang ganun, Lolo? Niloloko niyo naman yata kami. Eksakto. Ganyan din yung naging reaksyon ko nung una kong madinig ang tungkol sa kaibigan ni Jonas. Tatawa din ako. Pero nang masaksihan ko ng dalawang matagoyong nilalang na tinawag niyang kaibigan, doon na ako naniwala. Ibig mong sabihin, Lolo, totoo yung mga kaibigang engkanto ni Tatang Jonas? Hindi po ba? Nakwento niya lang sa inyo yung patungkol sa mga engkanto? Paano niyo pong nakita? Sinundan ko si Jonas nang minsan itong pumasok sa kagubatan. Doon ko nakita ang pakikipag-usap niya sa mga nilalang. Sa sobrang takot, hindi na ako nagtagal sa lugar. At para hindi nila malamang naroon ako, dahan-dahan akong gumapang hanggang sa marating ang gilid ng daan. Saka lang ako kumaripas ng takbo. Talaga namang nakakatakot yung ganong karanasan, no? Pero mabuti na lang, Lo, hindi ka nila namataan. Baka kung ano na yung nangyari sa'yo. Baka nga hindi na naisilang ang tatay mo. Pero alam nyo ba, mababait ang mga engkantong yon. Dahil pinoprotektahan nila ang gagubatan. Ito din ang dahilan kung bakit naglilinis si Jonas sa merkado. Dahil ayaw niyang napupuno ng basura ang paligid. Lalo pat nakikita nito ang mga nilalang na nakatira doon.
Ano kaya yung pakiramdam ng may ganong kakayanan, no? Nako, Kulob. Huwag mo nang pangarapin pang magkaroon ng ganong kakayanan. Dahil siguradong gagamitin mo lang din yun sa hindi maganda eh. Para namang hindi kita kilala. Nagtatanong lang naman. Pero Lolo Kulas, nandyan pa din po kaya yung mga kaibigan ni Tatang Jonas? Ang mga nilalang na yon, nananatili sa kagubatan, kaya walang sino man ang maaaring makapagpali sa kanila. Parang naintriga tuloy ako sa buhay ni Tatang Jonas ah. Dati hindi ko naman pinapansin yung matandang yun eh. Dahil napakasuplado. Pero ngayon, parang nauunawaan ko na kung bakit. Gayunpaman, Samson, huwag mo pa ding susubukang sabihin sa kanya ang mga nalaman mo ngayon dahil siguradong magagalit ang matandang yon. Nako, hindi ho Lolo. Nakakatakot kaya si Tatang Jonas. Kahit matanda na napakasulido pa din ang katawan. Oo nga, parang ayoko na tuloy magbiro sa kanya. Hanggat wala kayong ginagawang masama, hindi nyo siya makakalaban. Ngunit subukan yung sirain ang kagubatan o kahit maliit na siga lamang at maamoy niya ang usok. Sinisigurado ko sa inyo, dadalawin kayo ni Jonas sa inyong panaginip. Ayoko naman ng ganun, Lolo. Sige na po, mukhang ginabi na naman ako ah. Babaunin ko na lang po itong inihaw na kamote sa daan. Mag-iingat ka, Kulob ha. Gabi na, dalhin mo yung isang sulo. Ibalik mo na lamang dito kinabukasan. Matapos ang kwentuhan, naghapunan na ang maglolo. Nagpahinga. Maagang pupunta ng taniman si Samson dahil kailangan itong anihin ang mga sayote at dalhin sa pamilihan. Araw ng merkado kinabukasan at siguradong marami ang mamimili. Samson, kung pupunta ka sa bayan bukas, bumili ka na din ng mga pangangailangan natin dito. Hindi ako aalis ng bahay. Kailangan kong bantayan yung alaga nating baboy. Mukhang manganganak na yata eh. Sige Ulo, ako na po yung bahala bukas. Pagkadala ko ng gulay, mamimili na din ako at uuwi. Para kung sakaling manganak yung alaga natin, baka makatulong pa ako. Matapos ang pag-uusap na yun, sandaling naupo si Samson sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang paligid na nasisinaga ng buwan. Kita ang kapatagan mula sa tahanan dahil nasa itaas ito ng burol. Biglang napatayo ang binata nang makita nito na may nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Hindi naman ito pinansin ng binata. Dumiretso na sa silid at natulog. Kinabukasan, maagang namitas ng sayote si Samson at kagaya ng nakagawian, naroon din si Kulob. Mukhang marami-rami ang inaani mo ngayon ah. Tulungan na kita. Mabuti pa nga Kulob. Buti na lang nandito ka din. Pero wala ka bang aanihin ngayon? Wala eh. Ilang bungkus lang ng kangkong. Saka itong talbos ng sayote lang yung dala ko. Ayos. Sige. Tulungan mo na ako maghakot ng mga sayote ha. Ako nang bahala sa iyo mamaya. Ililibre kita ng masarap na kape. Talaga? Gusto ko yan. Sige, simulan na natin. Hinakot na magkaibigan ang mga kaing ng sayote. Paakyat sa burol. Ikinarga ang mga ito sa karo. Dinala sa pamilihan. Hindi pa gaanong dumarami ang mga tao dahil wala pa ang mga namimili galing sa syudad. Naupo ang dalawa sa sulok habang pinagmamasdan ang mga taong napaparoot pa rito hanggang sa nakita ni Samson si Tatang Jonas. Kulob,
Si Tatang Jonas oh. Hayaan mo lang, hindi ka naman inaano ng tao. Hindi nga. Naaalala ko lang yung kwento ni Lolo kagabi. Ano kaya kung manmanan natin siya? Nababaliw ka na ba? Bakit mo naman gagawin yun? At paano naman kung huli ka? E di mag-iingat tayo para hindi mahuli. Ganun lang kasimple. O ano, sasama ka ba? Alam mo Samson, mapapahama ka lang sa iniisip mo eh. Huwag mo nang ituloy. Wala ka namang mapapala eh. Ito naman, minsan na nga lang magyaya. Hindi mo pa pagbibigyan. Sige na. Hindi Samson, mas matanda ako sa'yo. Kaya ako ang masusunod. Ay nako, yan ka na naman. Bahala ka nga. Kung ayaw mo, ako na lang mag-isa yung susunod. At aalamin ko kung totoo yung kwento ni Lolo Kulas. Naku Samson, yan yung wag na wag mong gagawin. Talagang isusumbong kita sa lolo mo. Sumpongero. Oh, edi yung mga mamimili oh. Tara na, buksan na natin yung mga kaing. Ilang minuto lang ay naubos na ang paninda ni Samson. Pinakyaw ito ng isang nag-aangkat ng gulay papunta sa syudad. Bukod sa mababa ang presyo ng binata, napakagaganda pa ng mga dala nitong sayote. Isinama na rin ng mamimili ang gulay na dala ni Kulob. O ayan, naubos na yung mga sayote mo. Bilhin mo na yung pinapabili ni Lolo Kulas nang makapagkape na tayo. Ayos ah, hindi mo nakalimutan yung sinabi ko sa'yo ah. Pero ayaw mo akong samahan para sundan si Tatang Jonas. Ibang klase ka din eh, no? Eh syempre, kape na yung pinag-uusapan. Isa pa libre. Kaya tara na, kaping-kape na ako oh. Eh paano kung bawiin ko yung sinabi ko? Ay naku, ano ba yan? Bakit pa gustong gusto mong sundan natin si Tatang Jonas? Eh kasi nga, gusto kong malaman kung totoo yung sinasabi ni Lolo Kulas. Wala namang mawawala kung susubukan natin, hindi ba? Ay nako, sige na nga. Total hindi ka rin naman titigil ng pangulit. Pagkatapos nating magkape, bumalik tayo sa merkado ha? At susubaybayan natin si Tatang Jonas. O ano, pasaya ka na. Yan ang gusto ko. Salamat Kulob ah. Mapagkakatiwalaan ka talaga. Naku, tigilan mo na nga ako. Tara na, baka abutin pa tayo ng dilim sa daan eh. Matapos namang magkape, dali-daling bumalik ang dalawang binata sa pamilihan. Itinali ni Samson ang alagang kalabaw sa malapit na damuhan upang makakain ito. Bago umuwi, inikot ni Kulob ang tingin sa paligid para hanapin si Tatang Jonas, ngunit hindi naman matagpuan. Mukhang nahuli na tayo Samson ah. Wala na dito si Tatang Jonas. Hindi Kulob, sa ganitong mga oras, naroon siya sa likod ng pamilihan. Sinisilaban yung mga dahon at hinihiwala yung mga napulot niyang basura. Walang ya. Alam na alam ah. Araw-araw ko nakikita si Tatang Jonas doon, tuwing hapon. Kaya tara na, mamaya hindi na natin siya maabutan eh. Dali-daling tumakbo si Samson. Sinundan lamang ito ni Kulob. Nadatna nila ang matandang naghihiwalay ng mga basura habang may kung anong sinasabi. Ay nako, kailan pa ba matututo ang mga taong ayusin ang pagtatapon nila ng basura? Nakakarindi na din minsang maglinis ng mga kalat pero kailangan para hindi basira ang inyong tirahan. Parusahan. Oo, yun din ang gusto ko. Pero nakakaawa lang kasi yung mga tao. Kung makikialam kayo.
Nagkatinginan ang dalawang binata dahil wala namang nakita ang mga ito. Sino kaya yung kausap ng matandang yan, no? Mukhang nasisiraan na siya ng ulo eh. Huwag kang maingay. Mamaya marinig ka niyan eh. Naku, ito na nga bang sinasabi ko? Pagtago ka, bilisan mo. Natanugan tayo ni Tatang Jonas. Dali-daling hinila ni Kulob ang kaibigan. Dumapa ang mga ito sa likod ng bato. Sino namang nandyan? Lumabas kayo. Kung ayaw niyong ako pa ang pumunta sa pinagtataguan niyo. Anong gagawin nating Kulob? Yari tayo nito. Huwag ka lang lalabas. Kahit anong... Hindi na naituloy ni Kulob ang sasabihin dahil biglang may humilas sa damit nito paitaas. Kayo pala. Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo nandito? Wala po, Tatang. Napadaan lang po kami. At sa akin ka pa talaga magsisinungaling, iho. Ang totoo, sinusundan niyo ko, hindi ba? Ha? Hindi naman po, Tatang. Napadaan lang po talaga kami. Saka bakit naman po namin kayo susundan? Oo nga naman. Bakit niyo nga ba ako sinusundan? Tigilan mo ako. Isang pagsisinungaling pa. At ipapakain ko kayo sa mga daga rito. Hindi na po, Tatang. Oo na. Sinusundan ho namin kayo. Kasi may mga nadinig kaming kwento tungkol sa inyo eh. Kwento? O ano naman yon? May mga alaga daw po kayong pusa. Tama. Di ba, Kulob? May mga alaga daw po kayong pusa rito. Pusa? Hay nako. Alam niyo walang masama kung magsasabi kayo ng totoo. Kilala kitang bata ka. Hindi ba't apo ka ni Kulas? Yung nagtatanim ng gulay doon sa kabilang burol. Opo eh. Tama po kayo. Pasensya na po, Tatang Jonas, ha? Kung sinundan ko ho kayo. Ang totoo po niyan, naikwento po kayo ni Lolo sa akin. At ayon sa kanya May alaga akong mga engkanto. nagkatinginan ang dalawa. Hindi nila akalaing alam na matanda ang tungkol sa pakay. Saka pa lamang naalala ni Kulob ang sinabi ni Tatang Kulas na may kakayahan ang matandang makita ang mangyayari sa hinaharap. Mukhang totoo nga yung sinasabi ng lolo mo, Samson. May kakayahan nga makakita ng mangyayari sa hinaharap tong si Tatang Jonas. Pero Tatang, totoo po ba yung sinabi nilang may alaga kayong engkanto? Depende sa inyo kung maniniwala kayo. Di totoo. Pero kung hindi naman kayo naniniwala, wala namang pilitan. Tumayo ang matanda. Muling bumalik sa ginagawa. Dahil namangha sa kakayanan ni Tatang Jonas, nakitulong na din ang dalawang binata. Patuloy na nagsisiga ng mga dahon si Tatang Jonas, habang si Kulob at Samson naman hinihiwalay ang mga basurang plastik. Bakit po ninyo to ginagawa, Tatang? Binabayaran po ba kayo ng munisipyo? Ang alin? Itong paglilinis sa merkado? Hindi. Bakit po kayo nag-aaksaya pa ng oras at pagod? Gayong wala naman pala kayo napapala. Walang napapala. Hindi naman sa ganoon. Hindi naman kailangan pera ang maging kabayaran Alam ninyo, may mga bagay sa mundo na kailangan nyong gawin o obligahin. Kagaya na lamang nitong ginagawa ko. Kung hindi ko gagawin, wala namang magkukusa. Aminado po ko, Manong. Hindi talaga sumasagi sa isipan kong dumampot ng kahit isang basura sa daan
Ano pa kaya yung mga taong dumadayo? Na walang pakundangang nagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Pero Manong, hindi nga. Bakit gano'n na lang yung malasakit mo sa kapaligiran? Sabihin na lang natin na ang lugar na ito ay ang aking tahanan. Ikaw ba? Gugustuhin mong umapak sa sahig ng puno ang buhangin at alikabok? Hindi nga po, Tatang. Pero hindi po ba kayo napapagod? Napapagod din naman. Pero syempre, kagaya ng sinabi ko, kailangan kong itong gawin hindi lang para sa akin, kundi para sa nakararami. Natahimik ang dalawa. Ipinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa sumapit ang hapon. Nagpasalamat si Tatang Jonas sa dalawa dahil sa pagtulong. Hanggang sa nakasanayan na ng mga ito ang gawain. Tuwing pupunta sa merkado, tumutulong sila sa pagdampot ng mga kalat. Sinisita ni Kulob ang mga taong nakikitang nagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Ayos ah. Mabuti sumusunod naman yung mga tao na sisita mo. Ang mahirap lang, baka makatapat ka ng medyo matapang at may sariling prinsipyo. Mapapaaway ka talaga. Walang problema. Alam ko namang tama yung ginagawa ko Pero sa totoo lang, Samson, ngayon ko lang nararamdaman na meron akong silbi. Ako nga din Masarap pala sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa, no? Kahit sa maliit na paraan. Habang nagdadampot ng mga kalat, tuloy naman sa pagwawali si Tatang Jonas. Ngunit napansin ng mga itong biglang napatingin ang matanda sa kakawian. Bakit o, Tatang? May problema ho ba? Dito lang kayo. May nangyayari sa kakawian. Kailangan kong puntahan. Dali-daling tumakbo ang matanda. Nagulat ang dalawang binata. Napakabilis nitong kumilos sa kabila ng edad. Napakaliksing tinawid ang sapa at pumasok sa kagubatan. Tara na, Kulob. Sundan na natin. Sinabihan ka nga na dito ka lang Talagang susunod ka pa? Kung mapanganib yung pupuntahan ni Tatang Jonas, malamang kakailanganin niya ng tulong natin. Bilisan mo na. Mabilis na tumakbo si Samson papasok ng gubat. Wala nang nagawa si Kulob, kundi sumunod para masiguro ang kaligtasan ng kaibigan. Nadatna nila ang matandang nakatayo sa harapan ng puno na tila may kung anong pinakikiramdaman. Akmang lalapit na sana si Samson nang bigla itong hilahin sa damit ni Kulob. Ano ba, Kulob? Bakit mo ba ako hinihila? Kanina ka pa. Tignan mo kasi muna yung nangyayari. Hindi mo ba nakikita yung mga kalalakihang nakatago sa puno? Dito ka lang at panoorin natin yung mga nangyayari. Nanatili ang dalawa sa likod ng malaking bato. Pinagmasda na matanda. Maya-maya ay lumabas sa pinagtataguan ang isa sa mga kalalakihan. Tanda, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na nasa kalagitnaan kami ng pangangaso? Bakit ka nandito? Lumabas kayo sa gubat na ito. Bawal ang pangangaso. Sino ang may sabi? May permiso kami galing sa munisipyo. At sino ka naman para pigilan kami? Wala akong pakialam kung may permiso kayo. Lumabas kayo sa gubat na ito kung ayaw niyong may mangyaring masama. Bakit? Anong gagawin mo? Lalabanan mo kami. Gamit yung walis mo. Ang mabuti pa, tanda. Ikaw ang umalis.
Inaantala mo lang yung pangangaso namin eh. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Pwes, hindi ko na din ulit sasabihin sa'yo. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong ikaw ang bariling ko. Masyadong matigas ang ulo mo. Huwag mo sana akong sisihin sa mga mangyayari. Tumalikod si Tatang Jonas. Naglakad palayo. Tumawa naman ng malakas ang mga mangangaso. Ngunit isang malaking nilalang ang biglang nagpakita sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata dahil ito ang engkantong alaga ni Tatang Jonas. Totoo nga yung sinasabi ni Lolo Kulas. Kulob, umalis na tayo rito. Kung kailan naman nasa magandang parte na tayo, saka ka naman aalis. Huwag kang mag-alala. Nasa panig natin yung nilalang na yan. Kaya kumalma ka lang. Biglang nagsigawan ang mga kalalakihan nang makita ang nilalang. Binalaan ko na kayo kanina, pero walang nakinig. Pasensya na, pero huli na ang lahat. Kayo ang magiging hapunan ng alaga ko. Wika ni Tatang Jonas, sabay kumpas ng kamay. Sinugod ng nilalang ang mga kalalakihan. Isa-isang piniluputan ng makapal na ugat at tila may hinihigop sa kanila hanggang sa matuyo na tila butot balat na lamang. Natulala ang dalawang binata. Hindi makapaniwalang may ganong nilalang na nakatira sa kagubatan. Matapos ang kaganapan, nilingon ni Tatang Jonas ang mga ito. Hindi ba't sinabihan ko kayong manatili sa merkado? Bakit kayo sumunod? Samson, uy, ano bang nangyari sa'yo? Gumising ka nga. Wika ni Kulob. Sinasampal nito ang kaibigan hanggang sa makabalik ito sa ulirat. Manong, ano yung nilalang na yun? Isang nilalang na mula sa kabilang dimensyon, ngunit pinili ang ating kagubatan para maging tahanan. Isa lang siya sa mga nilalang na nagbabantay sa buong kabundukan ng ating bayan. Pagpapaliwanag na matanda. Matapos inutusan nito ang nilalang na bumalik sa pinagtataguan. Nagulat si Samson dahil bigla itong pumasok sa malaking bato. Kulob, nananaginip ba ako? Totoo bang nangyayari yung lahat ng to? Oo, totoo ang lahat ng ito. At isang bagay lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Wala sanang makakaalam ng tungkol sa nangyari dito. Makakaasa po kayo, Tatang. Isa pa, kahit sabihin naman namin to sa mga tao, wala din namang maniniwala eh. Halos buong buhay ako naniwala na hindi totoo ang mga engkanto. Kahit nakikita na ng sarili ko mga mata, hindi pa rin maproseso ng isipan ko yung nangyayari. Normal lang yan. Kaya sige na, lumabas na kayo sa gubat. Baka magdatingan ang mababangis na mga engkanto, lalong hindi nyo gugustuhing makita ang mga yon. Dali-daling lumabas ng gubat ang tatlo. Bumalik ang mga ito sa merkado. Ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi pa din mawala sa isipan ni Samson ang mga nangyari. Kaya muli nitong kinausap si Tatang Jonas. Tatang, ano po bang ginagawa ng mga taong yun sa gubat natin? Mga mangangaso sila, iho. Ang taong kausap mo kanina, si Benjo. Ilang beses ko nang binalaan, pero patuloy pa ding bumabalik. Hay nako, nagsawa na ako ng kakasalita. Kaya hinayaan ko na lang yung alaga ko na gawin siyang merienda. Siguro naman ho,
Wala nang mga susugubat, no? Lalo pat alam nilang may namatay na. Matigas ang ulo ng mga mangangaso at sigurado ako na may darating pang iba. Tapos na ba kayo sa pagwawalis? Opo. Dinadakot na lang ni Kulob yung mga tinipong basura. Ganun ba? O siya, magpahinga na tayo at magsiuwi. Gabi na at baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Pag-uusap ng dalawa. Napanatag ang isipan ng binata dahil nasagot na ang mga tanong sa isipan nito. Ngunit ningid sa kaalaman ni Samson na may darating pang mas malaking kaguluhan. Ng mga sumunod na araw, nagising ang binata dahil sa malakas na buhos ng ulan. Dali-daling nagsuot ng kapote, lumabas ng tahanan para puntahan ang taniman. Kakapunla pa lamang ng mga tanim ng kalabasa, hindi ito pwedeng maabot ng tubig. Malapit sa batis ang taniman. Sa oras na umapaw ang tubig mula roon, siguradong pupunta ito sa mga bagong tanim na kalabasa. Dali-daling sinara ni Samson ang daluyan ng tubig gamit ang mga sako ng lupang nakatambak sa gilid. Binuksan din ito ang daluyan sa bandang ibaba ng taniman para masigurong hindi titigil ang tubig sa loob ng taniman. Habang nagtatrabaho, nakadinig ng ingay ang binata, mga putok ng baril at sigawan. Mula sa kabilang burol, alam ni Samson na walang nakatira sa bahaging yon ng bundok. Malakas pa ang buhos ng ulan, kaya naman nagtaka si Samson kung bakit may mga tao sa lugar na yon. Nanatili ang binata sa taniman ng kalabasa. Pinakiramdaman ng paligid. Dinig nito ang mga sigaw ng tao at pag-atungal ng baboy ramo. Dito napagtanto ng binatang mga mangangaso ang nasa kabilang burol. Dali-daling umalis ang binata sa lugar, sa takot na baka matamaan ng bala. Pagkarating sa tahanan, nakita ng binata si Kulob. Basang-basa ito ng ulan. Uy, kagagaling ko lang sa baba. Di kita nakita doon. Saan ka ba nagsuot? Nandun ako sa kalabasahan malapit sa batis. Isinara ko yung daluyan ng tubig. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Napakalakas ng ulan may nadinig kasi akong putok ng baril galing sa kabilang burol. Sa palagay ko, mangaso na naman. Puntahan kaya natin si Tatang Jonas. Narinig ko nga din yung putok ng baril pati yung pag-atungal ng nahuli nilang hayop. Siguro, hayaan na lang nating Kulob. Ayoko kasing madamay sa gulo Ay naku, kahit kailan talaga, napakamatattakotin mo no? O sige, ako na lang yung pupunta kay Tatang Jonas. Hindi naman sa matatakoting Kulob. Umiiwas lang ako sa gulo. Malay mo baka halang yung kaluluwa ng mga... Hindi na naituloy ni Samson ang sasabihin. Nakita nito ang dalawang kalalakihang umaakyat ng burol, papunta sa tahanan. Magandang araw sa inyo. Maaari bang magtanong? May daan ba dito papunta sa baryo? Meron. Paglabas mo ng bakuran namin, kumaliwa ka. Diretso ang daanang yun sa baryo. Maraming salamat. Tara na, Martin. Kailangan nating madala sa bayan yung sugat mo. Ano po bang nangyari sa kasama nyo? Huwag ka na magtanong. Mas mabuting wala kang nalalaman. Hindi na nagsalita si Samson dahil sa sinabi ng lalaki. Nang makalayo ang mga ito, muling nag-usap ang dalawang binata. Sa palagay ko, tama ka. Mukhang kailangan na nga nating sabihin kay Tatang Jonas yung nangyari. Dali-daling tumakbo papunta sa merkado ang dalawa. Ngunit pagkarating sa lugar, wala ang matanda.
Hinanap nila ito sa buong paligid. Ngunit hindi nila matagpuan. Nasa naman kaya yung taong yun? Anak ng tipaklong. Kung kailan naman kailangan natin, saka naman nawawala. Asar. Tatang Jonas, nasan ho ba kayo? Teka, baka nasa loob siya ng gubat. Tara puntahan natin. Muling tumakbo ang dalawa papasok ng kagubatan. Dito nadatnan si Tatang Jonas, nakaluhod sa harapan ng malaking puno. Pansin ni Samson ang lungkot sa mga mata. Nang igala ng binata ang tingin sa paligid, nagkalat ang bangkay ng mga engkanto. At sino namang may gawa ng mga ito, Tatang? Mga mangangasong may kakayanang pumatay ng engkanto. Kahit ang alaga ko, nagawa nilang sugatan. Malakas ang dalawang yon. Mabuti na lang at nakatakas ang kaibigan ko. Dahil kung hindi, malamang napatay na din nila ito. Sino ho ba yung mga taong tinutukoy niyo, Tatang? Dalawang lalaki. Isang medyo may katandaan at isang binata. Ang totoo, kaya kami nandito dahil may nakita kaming dalawang lalaki. Galing sila sa gubat, papunta sa baryo. Isang binatang sugatan at isang lalaking medyo may katandaan na. May dala silang sibat at itak. Yung isang lalaki mukhang hindi gagawa ng tama eh. Anong sinabi mo? Sigurado ka ba, Samson? Naroon din po ako. At sa mismong bakuran pa nila Samson dumaan yung dalawa. Malamang nasa pagamutang bayang ang mga yun. Malaki yung sugat ng binata eh. Kung ganon, maaabutan pa natin sila. Kailangan nilang magbayad sa ginawa nilang kalapastanganan sa aking mga kaibigan. Dali-daling tumayo si Tatang Jonas. Naglakad palabas ng gubat. Pagkarating sa merkado, dinampot na matanda ang walis. Mabilis na naglakad papunta sa pagamutang bayan. Nadatnan nila ang sinasabing lalaki. Nakatayo sa sulok habang pinagmamasdan ang binatang inaasikaso ng doktor. Tatang, sila po yung dalawang lalaking sinasabi ko. Sila din po ba yung dalawang nakita nyo? Walang duda. Sila nga yun, Samson. Pero hindi natin pwedeng kumprontahin ang mga yan. Lalo na't maraming tao sa lugar na ito. Talagang hindi. Lalo na't walis yung dala mo, Tatang. Anong panama na mga yan sa itak at sibat na dala nila? Tama si Kulob, Tatang. Wala tayong laban sa mga armas nila. Hindi sila pwedeng makaalis ng bayan. Pero hindi rin tayo pwedeng manatili rito. Lalo kayong dalawa. Magsiuwi na kayo. At ako nang bahala sa... Ano ho bang sinasabi mo, Tatang? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Mapanganib ang mga taong yan. At kung nagawa nilang patayin yung mga engkanto, ano pa kaya yung magagawa niya sa isang matandang kagaya mo? Alam kong mapanganib ang taong yan. At yun din ang dahilan kung bakit kailangan niyong umalis. Ayokong isugalang kaligtasan niyo. Sige na, umalis na kayo. Ngunit patuloy na nagmatigas ang dalawang binata. Kaya nanatili ang tatlo sa pagamutan. Inaantay na matapos ang panggagamot sa sugat ng binata. Pagkaalis ng doktor, kagad nilapitan ni Tatang Jonas ang lalaki upang kumprontahin. Napatayo ito nang makita ang matanda. Ikaw na naman, tanda. Binalaan na kita. Ano pang ginagawa mo rito? Sa tingin mo makakaligtas ka sa ginawa mong kalapastanganan? Sinabi ko na sa'yong umalis ka at huwag makialam. Ayokong gumawa ng gulo sa lugar na ito. Kaya hanggat maaari, iwanan mo kami na kasama ko. Maging ang mga nilalang na pinatay mo, wala din silang ibang hangat
kundi ang mamuhay ng payapa. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo sila. Hindi ba katarungan ang ginawa ko? Pero gumaganti lang ako sa ginawa nila sa kapatid ko. Namatay siya sa kagubatan at ang may gawa noon, mga engkanto. Pinagtatanggol lang ng mga engkanto ang kanilang tahanan dahil sa ginawa niyong paglapastangan dito. Kahit ano pa ang rason, hindi na mawawala sa akin ang galit sa ginawa ng mga sinumpang nilalang na yan. Umalis ka na, tanda, bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Napansin ni Samson na marami na ang nagtitinginan. Kaya bago pa magkaroon ng kaguluhan, dali-dali nilang hinila palayo si Tatang Jonas. Hayaan mo muna sila, Tatang. Baka magkaproblema tayo eh. Nasa pampublikong pagamutan tayo at maraming tao yung magrereklamo kapag nagkagulo. Wika ng binata. Sumama naman si Tatang Jonas sa kanya. Inaya ni Samson ang matandang umuwi sa tahanan upang makapagkape at pag-usapan ang maaaring gawin. Pagkarating sa tahanan, laking gulat ni Tatang Kulas dahil kasama ng magkaibigan ang matanda. O Jonas, anong ginagawa mo rito? At bakit basang-basa kayo? Pasensya na sa abala, Kulas. Isinama ako ng apo mo para kumalma. Eh bakit? Ano bang nangyari, Samson? Wala naman po, Lolo. May kaaway lang tong si Tatang Jonas sa pamilihan eh. Kaya inaya ko muna magkape nang makapagpalamig ng ulo at kumalma. Aba, ayos din pala yung pampakalma mo ah. Kape. Sandali lang. May nilagang saba pa ko doon sa kusina. Ako na po yung kukuha, Lolo. Pwede niyo po bang pahiramin muna si Tatang Jonas ng damit na tuyo? Sige. Sandali lang ha. Nagbihis na din sina Samson at Kulob. Matapos itinuloy na ang pag-uusap. Naroon na tayo kanina eh. Bakit hindi pa natin sinunggaban yung taong yun? Hindi tayo maaaring manggulo sa pagamutan. Maraming tao doon at may sakit na nagpapahinga. Tama si Samson. Hindi tayo pwede basta-bastang manggulo sa isang lugar. Bagaman sayang ang pagkakataon, pero kailangan nating palipasin. Hindi niya nagawang patayin ang alaga ko, kaya alam kong babalik siya para tapusin ang sinimulan. At yon ang magiging pagkakataon para sa atin. Sugatan yung kasama ng lalaking yun at siguradong matatagalan sila sa pagamutan. Kunin natin ang pagkakataong yun para makapaghanda. Nagawa niyang patayin ang mga kaibigan kong engkanto at nasugatan ang alaga ko. Kaya alam kong malakas ang taong yon. May nalalaman din siya tungkol sa mga engkanto. Kaya nagawa niyang matunton ang kinaroroonan ng mga ito. Kung ganun, paano natin siya matatalo? Ako nang bahala at kailangan niyo lang gawin. Manmanan sila hanggang sa makaalis sa bahay pagamutan. Huwag niyong aalisan ang tingin ng dalawang yon. Doon nagtatrabaho si nanay, kaya madali para sa akin yung maglabas-masok sa lugar. O sige, sasamahan na kita, Kulob ha. Matapos ang pag-uusap, umalis ang tatlo pabalik ng merkado. Ngunit biglang napahinto ang matanda. Napatitig ito sa malayo. Matapos ay nilingon si Kulob. Kulob, maaari bang ipagpaliban mo muna ang pagpunta sa pagamutan? Bakit naman po, Tatang? May kailangan pala tayong gawin sa likod ng merkado. Ngayon ko lang naalala. Alam ni Samson na nagsisinungaling ang matanda. Lingid sa kalaman nitong inoobserbahan ng binata ang kilos. Pagtulungan na muna natin yung gawain sa likod ng merkado. Nang sa ganon, wala nang inaalala si Tatang Jonas.
Wala namang nagawa si Kulob, kundi sundin ang sinabi ng matanda. Habang nagtatrabaho ang tatlo, nilapitan ni Samson si Tatang Jonas. Nagulat ang matanda sa tanong nito. Sabihin mo nga ho sa akin, Tatang, ano ho yung nakita mo sa hinaharap ni Kulob? Napansin mo din pala. Pero paano mong nalaman? Inoobserbahan ko ho yung kilos nyo eh. At sa tuwing matutulala ho kayo, may nangyayaring hindi maganda. Mamamatay ang kaibigan mo. Kung sakaling tumuloy siya sa pagamutan, papatayin siya ng lalaking yon. Sigurado ka ho ba, Tatang? Bakit naman yung gagawin ng lalaki? Gagawin ng taong yon ang lahat para lang maisakatuparan ang hinahangad na paghihiganti sa mga engkanto. Magiging hadlang si Kulob sa mga binabalak niya. Kaya papatayin niya ito. Kailangan nating baguhin ang plano. Kailangan malaman ni Kulob ang bagay na ito, Manong, para hindi siya magpumilit na pumunta sa pagamutan. Tawagin mo siya at ako na ang kakausap. May katigasan din ang ulo yung taong yan. Kaya kailangang maunawaan niya ang lahat. Tinawag ni Samson si Kulob. Hinayaan ang dalawang mag-usap. Ilang sandali lang, lumapit na ang binata sa dalawa. Ano, Kulob? Naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Tatang Jonas? Oo, mabuti na lang at may kakayanan si Tatang na makita ang hinaharap. Pero nang gagawin natin ngayon? Hindi ba mga engkanto ang pakay nila? Bakit hindi natin tambangan sa gubat? Doon natin sila salubungin. Delikado ang balak mong gawin, iho. Pero ito lang din ang nakikita kong paraan para mapigilan sila. Ngayon lang ako kinabahan sa buong buhay ko ah. Pero alam mo, Samson, parang gusto kong paglaruan yung mga yun eh. Anong kalokohan na naman yung iniisip mo? Siguraduhin mo lang na walang ibang mapapahamak ha. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Dali-daling umalis si Kulob. Pumunta sa kawayanan upang pumutol ng ilang puno ng kawayan. Balak nitong gumawa ng patibong para sa mga kalaban. Magaling ito sa paggawa ng mga patibong. Ilang sandali pa, bumalik na si Kulob mula sa gubat. Nagawa nitong ilagay ang mga patibong sa mga lugar na maaaring puntahan ng dalawa. Ayos na yung mga patibong ko. Sila na lang ang hinihintay. Siguraduhin mong hindi tayo mabibitag sa mga yun ha. Balilintig ang talaga sa akin. Para ka namang bago ng bago. Dating gawi, nilagyan ko ng palatandaan yung mga patibong. Alam mo naman yung mga yun eh. Kaya siguradong hindi ka mabibitag. Oo na. Tatang Jonas, ano na po yung susunod dating gagawin? Maghintay lang. Yun ang pinakamainam na gawin. Tandaan nyo, sa oras na makaharap na natin ang dalawang mangangaso, huwag kayong gagawa ng anumang ikapapahamak natin. Ako nang bahalang makipagtuos sa kanya. Maliwanag po, Tatang. Kinahapunan, napag-alaman ni Kulob mula sa ina na lumabas na ng pagamutan ang dalawang lalaki. Tinanong din ng binata ang mga pangalan nito. Lumabas na daw sa pagamutan sina Manuel at Martin. Siguradong tutuloy na sila sa gubat. Ayos ka talaga, Kulob. Paano mong nalaman yung pangalan ng dalawang yun? Di tinanong ko kay nanay. Magsipaghanda na kayo. Haharapin natin sila. Tumayo ang matanda at dinampot ang walis. Sabay lakad papasok sa kagubatan. Hindi nagdala ng sulo ang tatlo. Maaari itong makita ng dalawang mangaso at malagay sa alanganin ang plano. Tatang, dito na nagsisimula ang mga patibong ni Kulob. Mag-iingat ho kayo.
At kapag nakakita ka ng markang puso sa paanan ng puno, yon ang palatandaan ng patibong. Alam ko. Minsan ko nang nakita ang mga markang yan. At ako pa ang sumisira sa mga patibong na inilalagay ng taong yon. Pambihira. Kaya naman pala, wala akong nauhuling baboy ramo. Alam mong bawal ang pangaso sa lugar na ito. Tutuloy ka pa din. Ay nako. Minsan lang naman, tatang. Saka pa isa-isang piraso lang po. O siya, huwag na kayong maingay. Makiramdam kayong mabuti. Napahinto sa pagsasalita si Tatang Jonas. Biglang isinubsob ang ulo ng dalawang binata sa lupa. Nang mag-angat ng tingin ang mga ito, nakita nila ang isang sibat na nakatusok sa kahoy na nasa likod ng pinagtataguan. Alam kong nandiyan kayo. Hindi ba't sinabi kong huwag kang makikialam, tanda? At talagang isinama mo pa yung dalawang ohogin na yan. Abay, loko-loko yun ah. Sinong tinatawag mong uhugin? Ikaw, bakit? May angal ka ba? Lumabas na kayo sa gubat bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko. Ba't talagang hinahamon mo ako, no? Halika! Tumigil ka na, kulob. Ako nang bahala sa kanya. Naglakad ang matanda papunta sa kinatatayuan ni Manuel. Napansin ang binatang kasama nito na nakaumang ng pana sa kanya. Nagsasayang ka lang ng palaso mo, bata. Hindi mo rin ako matatamaan. At ikaw naman, huwag kang aalis sa kinatatayuan mo kung ayaw mong matuhog ng malalaking tulos. Wika ni Tatang Jonas habang nakaturo sa bandang itaas. Nakasabit sa bahaging yun ang isa sa mga patibong ni Kulob. Sa tingin mo, mapipigilan ako ng ganyang uri ng laruan. Hindi mo ako kilala, tanda. Wala kang alam sa kaya kong gawin. Alam ko ang kakayanan mo. Hindi ako bulag sa mga nangyayari. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ka magtatagumpay dahil mamamatay ka sa pamamagitan ng mga ugat na tutusok sa katawan mo at ihigop ng iyong kaluluwa. Sigurado ka ba, tatang? Tumakbo nga ang nilalang na yon at sigurado kung hindi na siya babalik. Kaya sabihin mo sa akin kung paano niya akong papatayin. Tumakbo. Mukhang mali ang pagkakaunawa mo, Manuel. Inutusan ko ang alaga ko na umalis. Pero kung hindi ko ginawa yon, ano bang pinaglalamayang ka na ng mga kasama mo? Tinapik ni Tatang Jonas ang dulo ng hawakan ng dalang walis. Laking gulat nila Samson. Biglang lumabas mula sa madilim na kahuyan ang alagang engkanto ng matanda. Walang kamatayan ang alaga ko. Lalong hindi sila matitinag ng simpleng sugat na gawa ng sandata ng mga tao. Maalamat na nilalang ang mga ito at bibihira lang sa mga tao ang nagagawa silang paamuhin. Gayon, ikaw ang bibigyan ko ng huling pagkakataon. Lumabas ka na sa gubat na ito at kakalimutan ko ang ginawa mo sa mga kaibigan kong engkanto. Sino ka sa palagay mo para sabihin sa akin yan? Isang matandang tagalinis sa merkado. Paano kung hindi ko sundin ang sinasabi mo? Di pagsisisihan mo. Biglang nawala ang matanda sa kinatatayuan. Nagulat ang kasama ni Manuel dahil hindi niya makita kung saan ito nagpunta. Marunong ka palang makipaglaro, tanda. Pues, makikipaglaro din ako sa'yo. Iniikot ni Manuel ang tingin sa paligid. Habang nakikiramdam, itinaas nito ang hawak na sibat. Samantalang ang alagang engkanto ni Tatang Jonas nakatayo lamang sa harapan nila Samson. Pinoprotektahan ang mga ito.
Biglang lumitaw ang matanda sa harap. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Manuel. Dahilan para mapaatras ito. Hindi mo inaasahang kaya ko pang sumuntok ng ganon, hindi ba? Ang totoo, nagulat ako. Pero hindi sapat ang lakas mo para pabagsakin ako, tanda. Tignan natin. Muling nawala si Tatang Jonas sa paningin ni Manuel. Maging sina Samson, hindi malaman kung saan nagpupunta ang matanda. Maya-maya pa, lumitaw si Tatang Jonas sa likod ng binatang kasama ni Manuel. Naging patalim ang hawak nitong walis at itinutok sa leeg ni Martin. Subukan mong kumilos. Tatanggalin ko ang ulo ng batang ito. Martin, walang hiya ka, matanda ka. Bitawan mo ang anak ko. Nagulat si Tatang Jonas nang sabihin ni Manuel na anak nito ang binata. Bibitawan ko lamang ang anak mo kung mangangako kang lalabas kayo sa gubat na ito at hindi na babalik. Hindi mangyayari yon, tanda. Kung mamamatay si tatay dito, mas gugustuhin ko na lang din mamatay. Sayang ang iyong kinabukasan, iho. Kaya tumahimik ka. Kausap ko ang tatay mo. Bitawan mo ang anak ko kung ayaw mong maubos ang natitirang engkanto sa gubat na ito. Sa palagay mo, hahayaan kong mangyari yon. Isang pagkakataon pa, Manuel. Umalis na kayo sa gubat na ito. Pasensya na, pero hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi namamatay ang mga engkantong pumatay sa mga kasama at kapatid ko. At pipiliin mo ang paghihigante kesa sa buhay ng anak mo. Anong klase kang ama? Isang ama na may malasakit sa mga kaanak. Biglang itinulak ni Martin na matanda. Dahilan para tuluyang malaslas ang leeg. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo ako itinulak? Dali-daling tumakbo si Samson para tulungan si Martin. Ngunit binato ito ng sibat ni Manuel. Mabuti na lamang at naapakan ng binata ang patibong ni Kulob. Pumulupot ang tali sa paa. Bumulusok pa'y taas ang binata. Dali-dali namang sinugod ni Kulob si Manuel. Dumampot ito ng putol na kahoy upang gawing panghampas. Nagawang sanggain ni Manuel ang atake ng binata. Ngunit hindi nito napansin si Tatang Jonas. Isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa kanya. Dahilan para mapaluhod at tuluyang bumagsak sa lupa. Pinaliwala mo ang mga babala ko, Manuel. Ngayon, pagmasdan mo si Martin. Siya ang naging kabayaran ng kahangalan mo at pagkaganid sa paghihigante. Walang ibang dapat sisihin, kundi ang mga engkanto. Kung hindi nila pinatay ang kapatid ko, wala kami sa ganitong kalagayan. Kaya damay-damay na lang. Nanlaki ang mga mata ni Tatang Jonas nang makita ang hawak ni Manuel. Isang bungkus ng dinamita ang dala at may sindi na ang mitya. Dali-daling tumakbo ang alaga ng matanda. Itinusok ang mga ugat sa katawan ni Manuel. Kinaladkad dito papunta sa pinakadulo ng kagubatan. Ilang segundo ang nakalipas. Dumagundong ang malakas na pagsabog. Kapwa namatay ang mag-ama. Dahil lamang sa pagnanais na makapaghiganti sa kalikasan. Nakakalungkot ang pangyayaring ito. Sana lang ay hindi na masundan pa ang mga kagaya nila. Sisiguraduhin po namin, Tatang. Tara, Kulob. Tulungan mo akong buhatin yung anak ni Manuel. Matapos ang kaganapan, dinala nila ang katawan ni Martin sa punerarya. May ilang kataong nagpunta upang kunin ito at napag-alamang wala nang naiwan sa mga kaanak. Kawawa naman si Martin, no?
nadala sa maling paniniwala ng ama. May mga tao talagang nabubulag sa galit at paghihigante. Sa pagkadesperado, idinadamay nila ang mga taong nasa paligid. Sa kasamaang palad, ang naging biktima nito ay si Martin. Matapos ang kaganapang yun, muling nagbalik sa dati ang lahat. Tila walang kaguluhang nangyari. Sa paglipas ng ilang taon, nawala si Tatang Jonas. Walang makapagturo kung nasa na ito. Tuwing hapon hinahanap pa din ni Samson ang matanda. Nagpupunta sa gubat. Ngunit maging ang mga engkantong kaibigan ng matanda, hindi na din nagpakita sa kanya. Gayunpaman, malakas ang paniniwala ni Samson na naroon lamang si Tatang Jonas. Patuloy na ginagawa ang obligasyon bilang matandang babaylan na bantay ng bundok. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.